Kaya napagdesisyonan ng grupo na pumunta rin dito sa office ng Ombudsman upang i-file yung mga kaso na nilabag nila sa anti-graft law. Tinanong naman si Congressman Alvarez kung bakit walang isinamang senador sa reklamong inihain Yun. nila, gayong pirmado ng mga senador at kongresista ang BICAM report. Sa Senado, siguro naman kung Office of the Ombudsman, pwede naman silang magpatawag kung sino sa Senado. Napakawalang yan ni Alvarez, no? Tingnan nyo, balikan natin yung sinagot niya. Tinanong siya kung bakit walang kinasuhang senador. Mga kotsero, kasi kung talagang honest to goodness na gusto nilang mamalaman na meron talagang problema dyan sa budget ng Pilipinas. Bakit ang kanilang pinag-uusapan ay nililimitahan lang nila sa Kamara de Representante? Bakit sa Kamara lang, di ba? Bakit hindi nila sagarin hanggang sa Senado? Kung honest to goodness ka talaga, dapat pati Senado, dinamay mo. Sama mo si Cheese Escudero. Sama mo si Grace Po. Sama mo yung Technical Working Group. Game! Pag-usapan na muna natin to mga kotsero. Kinasuhan na si Martin Romualdez. Kasi mga kotsero, nabisto, nahuli ng UNTV ang kasinungalingan ni Congressman Alvarez. Imagine, 2 beses siyang nahuli ng UNTV na nagsisinungaling. Dito pa sa pagpa-file ng kaso laban kay Martin Romualdez. Yun pa nga nakakatawa dito eh. Diba, gumawa sila ng fake news, gumawa sila ng kabalbalan tungkol kay Martin Romualdez, tapos ang nakahuli sa kanila, media. Puntahan muna natin kung anong ganap kanina. Ito po kasi yung naganap. Graft and other raps filed versus House leaders over 2025 budget insertions. Mga kotsero, napag-usapan na natin ito nung Sabado yata. Yeah, Sabado. I think it was Saturday. Kasi nag-presscon itong grupo ni Alvarez. Ito sila, nag-presscon sila. Ayan, si Topacio, si Alvarez, yan si attorney, let me be the one to break it up. Ito, if I'm not mistaken, sino ba to? Ito si Lambino, yan si Lambino. Kandidato yan mag-senador. Tsaka syempre si Jamie Bondoc, ayan. Senatorial candidate yan, pati si Jamie Bondoc. Let me be the one to break it up. Ganun. So yun, dalawa dito mga kotsero ay mga kandidato sa pagkasenador. So we could surmise mga kotsero, at the very onset, sa umpisa pa lang, marirealize na nating lahat na merong may color of politics. May kulay ho talaga to ng politika. So sila ho ay nag-file ng kaso kanina sa Ombudsman. Sabi, graft and other criminal complaints were filed against House Speaker Martin Romualdez and other lawmakers before the Office of the Ombudsman on Monday. So former House Speaker Pantaleon Alvarez, lawyers Ferdinand Topacio and Virgilio Garcia, along with PDP Laban senatorial candidate attorney Jimmy Bondoc, allies of former President Duterte, led the filing of 12 counts of falsification of legislative document and 12 counts of graft against Romualdez and the following lawmakers. So marami silang kinasuhan. Si Dalipe, Saldico, Stella Kimbo. Tapos meron pang John Doe and Jane Doe na isinama. Apparently, ito daw si John Doe at si Jane Doe ay mga miyembro ng Technical Working Group. So mga empleyado lamang ito, mga hamak na empleyado na ginagawa ang kanilang trabaho na most probably nilagyan ng mali siya ng partido ni Rodrigo Duterte. So ang kanilang kaso ay violation of Article 170 of the RPC and Section 3E of RA 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pero may problema agad sila mga kotsero, hindi pa gumugulong ang kaso, may problema na agad sila. Bakit? Magandang hapon, Rosalie. May pahayag na bang inilabas si Speaker Martin Romualdez tuloy ng mga reklamong kinakaharap niya at ng ilan niyang kasamahan sa Kamara? O June, hanggang sa mga oras na ito ay wala pang inilalabas na pahayag ang tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng issue, bagamat kanina pa mula ng isang pa o ihain ng reklamo ay humihingi na ang mga tauhan ng media ng opisyal na pahayag ng House Speaker. Pero yung kanya mga kasamahan dito sa Kamara, mariing tinutuligsa ang reklamo at ang timing ng paghahain nito. Formal nang inihain ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez at Citizens Crime Watch sa Office of the Ombudsman ang reklamo laban kina House Speaker Martin Romualdez at iba pang House leaders. Kaugnay ito ng mga aligasyong anomalya sa 2025 national budget. Nahaharap sa reklamong 12 counts ng falsification of legislative documents at 12 counts ng paglabag sa Section 3E ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act sina House Speaker Martin Romualdez, House
House Majority Leader Manix Dalipe, dating House Appropriations Chairperson Ako Bicol Party List Representative Saudi Ko, Acting House Appropriations Chairperson Marikina City Representative Stella Kimbo, John Doe at Jane Doe o mga staff na kasabwat umano. Partikular na binabanggit sa reklamo ang mga blankong items sa Bicameral ito yung Conference sa Committee o UNTV, di ba? Bicam Report Baka kaya binura. sa Bicameral Conference Committee o Bicam Report para sa 2025 National Budget. Ang mga blankong item ay naging 241 yan. billion pesos anila sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Sa dami ng nilabag na batas, bakit hindi natin i-file lahat ng kaso na po pwedeng i-file? Wow! Ganda ng strategy ni Alvarez. Abogado din to, guys. File natin lahat ng pwede. Ay, hindi pwedeng ganun. Kailangan ko ano lang yung kasalanan. Hindi pwedeng lahat. Kung ano lang yung nakikita nyo na merong criminal, may violation ng ating mga batas. Yun lang. Hindi pwedeng lahat. Ito naman si Alvarez, para naman, ginagawa niya naman kaming angat-angat. Hindi naman lahat. Katulad ng mga Duterte supporters na angat-angat. Kaya napagdesisyon na ng grupo na pumunta rin dito sa office ng ombudsman upang i-file yung mga kaso na nilabag nila sa anti-graft law. Tinanong naman si Congressman Alvarez kung bakit walang isinamang senador sa reklamong inihali Yun. nila, gayong pirmado ng mga senador at kongresista ang Bicam Report. Sa Senado, siguro naman kung Office of the Ombudsman, pwede naman silang magpatawag kung sino sa Senado. Napakawalang yan ni Alvarez, no? Tingnan nyo, balikan natin yung sinagot niya. Tinanong siya kung bakit walang kinasuhang senador. Mga kotsero, kasi kung talagang honest to goodness na gusto nilang mamalaman na meron talagang problema dyan sa budget ng Pilipinas. Bakit ang kanilang pinag-uusapan ay nililimitahan lang nila sa Kamara de Representante? Bakit sa Kamara lang, di ba? Bakit hindi nila sagarin hanggang sa Senado? Kung honest to goodness ka talaga, dapat pati Senado, dinamay mo. Sama mo si Cheese Escudero. Sama mo si Grace Po. Sama mo yung Technical Working Group. Kongresista ang intensyon ng paghahain ng reklamo. Si House Majority Leader Dalipe, isa sa mga inirereklamo, kwestiyon kung bakit ang mga miyembro ng House of Representatives lang ang kasama sa complaint, gayong shared responsibility anya ang budget process. Gate pa nito, ang pagtutuon sa iisang kapulungan ng Kongreso ay nagpapakita anya ng deliberate effort upang imislead o Correct. lituhin ang publiko at pagdudahan ng integridad ng Kamara. Kune-question din ito kung bakit hindi nakibahagi sa deliberasyon ng 2025 General Appropriations Bill si Congressman Alvarez at ngayon lamang ito nagsasalita tungkol sa budget. Dagdag pa ni Dalipe, hindi gawang mali ang pag-aproba sa 2025 General Appropriations Bill at isang constitutional duty ng Kongreso. Binigyang diin din ito hindi lang aksyon ng Kamara ang pagpasa sa GAA at dumadaan din ito sa deliberasyon ng Kongreso bago isinumite sa Presidente para sa final approval. Tama. Naninindigan din ng isang miyembro ng Bicam na walang iligal sa nangyaring pagpasa ng budget. Ini-insist po natin na in the end, ang ikumpleto po ang enrolled bill na sinumite at pinirmahan ng ating Pangulo at hindi po illegal ang nangyari po. Kung ako ho ang tatanungin nyo, ito po'y klarong diversion lamang sa mga issues. Kasi Correct. kung isipin mo, Diversionary ang tagal tactics na lang. nilang pinag-uusapan yung budget, bakit ngayon lang nila naisipan pag-file ng cases pagkatapos na i-transmit ang impeachment sa Senado. Bilang isang abogado rin naman si Congressman Alvarez ay yung mga hakbang na ito ay kanilang pinag-aaralan at syempre ay kumakalap ng mga ebidensya dahil ang sinasabi niya ng isang punto ay yung kanyang tanggapan matagal nang nanghihingi ng kopya Yun. ng enrolled bill dito Enrolled sa Kamara pero hindi siya pinapadalhan. Ngayon, ang tanong naman ni Congressman Dalipe na House Majority Leader, miyembro ng Bicam at isa sa matataas na opisyal dito sa Kamara, kabilang sa mga inireklamo ni Congressman Alvarez, bakit nung nagkakaroon ng deliberasyon ng 2025 General Appropriations Bill, yung panukalang batas pa lang para sa pambansang pondo, wala dito sa Kamara si dating House Speaker Absent. Alvarez at incumbent Davao del Norte Representative Alvarez. Yun yung si kanyang Alvarez lang. punto na nung tinatalakay yung budget, bakit wala at hindi present dito si Alvarez. At isa pa, sabi rin ni Representative Kimbo, pwede namang i-check ng publiko, pwede rin Yun. i-check naman ni Congressman Alvarez yung kopya ng enrolled bill, yung ratified bill,
ratified by Report dito mismo sa House of Representatives Library, Correct. sa archives. Huli na naman. Pangalawang kasinungalingan ni Alvarez. Humihiling siya, di ba? Sabi niya, hanggang ngayon nga, hingi ako ng hingi, wala nagbibigay sa akin ng enroll bill. Available na pala. Sa kanila mismo. Sa mga miyembro mismo ng Kamara. Available na sa kanila yung kopya ng enroll bill. Pupunta ka lang sa archives, pupunta ka sa library, media ka, pwede maka-access eh. UNTV na mismo yan. Nagpunta sila doon sa archives. Hindi mo lang daw pwedeng makuha ang kopya, pero pwede mong picturean. Lahat ng pages kung gusto mo.